sa pangunan natin Congresswoman. Papakita po namin yung kambing niya. At binilisyon po ni Kapitan Alex at ni... Picture daw po. Wala po na magpapapicture. Leonardo. Pupuntahan po natin yung kambing. Picture na kayo. Picture na muna tayo. Picture po, picture. Lapit ha. Salamat po. Tingnan natin yung mga kambing na ipamimigay, no? Nako. Napunta na rito siya. Magandang umaga po sa inyo lahat. Tingnan natin yung mga kambing na papayamanin natin. Sige, yung po ating mga manaman magsasaka. Sa inyo po yun. Pwede po? Sige po, sumunod po tayo. Program natin yung Farm 23. So lahat na to ay pati yung mga katabi dito. Yes. Farmer, cooperator ay how many po tayo dito? Bali, 17 ang palayamanan. 17 ang palayamanan. Parang 30 hectares. 30 hectares to na sama-sama lahat. Kanya-kanyang miyembro kami nagsama-sama 30. So ito pong program ng DA natin. Nasama si DAM. Ayan. Bukod kasi sa nagra-rice farming tayo, parang gagawin na na-integrated. No? So bukod sa may palay na tayo, nabibigyan tayo ng pataba ng DA, di ba? Ayan na. Oo, yung mga pataba na nakita natin ngayon, bibigay sa atin ito yung mga kambing. So babae at lalaking kambing. Tapos sa mga kambing na ibibigay na ito, meron pang gulay, meron pang tilapia, meron pang itik at saka pato daw, no? So may napakaganda naman. At kanina nadinig ko, sabi sa Nueva Ecija, San Leonardo lamang ang merong programa nito, no? So may naman. Ito, Sir Eman, thank you. Alam ko maraming paperworks, pero lagi naman tayong nabibigyan ng program ng DA, no? Masisipag ang staff ng Municipal Agriculturist Office dito sa San Leonardo, kaya naman lagi kami nakakahingi ng program mula sa region at saka sa provincial, ano? Kaya thank you. Ang gaganda ng mga kambing, no? Sir Eman, parang tataba nila. Parang ready na agad na dumami. Baka may buntis na dyan. Ako, meron pang parang nilong na tuwinang masakapa. Pagka naininom siya na agad makakakuha nung ano tawag sa maliit na kambing. Tawag sa maliit na kambing. Ako. Ano, toka, alaga dito. Ano ang pagpagpagpag? Yung mga gusto mo po pwede po mag-uwi, kaya lang po merong MOA. Pwede po dun sa MOA na kung sakali po nilang kakain mo. Pero syempre naman bawat programa dapat meron tayo na responsibility. Para po ma-ensure natin na yung mga binibigay ng gobyerno talagang maabot na Kailangan po talaga siya sa materialize. Wala sa itim. Wala sa itim. Batik. dito po paalagaan. Pagpapapapapag po sila, meron po silang kasing May araw na kung sino mag-aalaga. May schedule kung sino ang nito magpapakain. Pinapaliguan din po ba? Hindi naman pinapaliguan. Paano ang pagpapaanak niya? Kung saan naman lumalabas? Pare may kangkari. Lahat na yan na naman ka dito. Yung orange naman. Iras naman. Huwag mo muna pababa siguro. Iras mo muna. Pag-up eh. Letting list na nakalagay ngayon. Tilapia. Ito pa yung lalagyan ng bagong fingerlings, no? So, gano'ng katagal ba ang pag-harvest ng tilapia para 4 months? So, paano samahan dyan? Paano ang pagpapalago? Meron nang tagaan talaga. Kasama na tauhan. Hindi ko natin natutulog kayo sa vlog natin. Okay. Ito yung sa bigay ng DA. Pero dito po ang ano po dito.
First po natin kung saan natin. Marami rin. Kaya yung mga sosobra po, yun po yung mga market. Bigyan po. Para pwede na lang puhunan bumili ng sariling finger Kaya rings. din po yung mga sosobra para po sa lahat. So, napakagandang naging talaga ng DA. Tapos po sa natuturuan na natin sila, nabibigyan pa po sila ng dagdag pang kabuhayan para po makuha talaga natin yung approach ng palayan. Kasi di ba ang pagkakaintindi ko kaya may program na palayanan ng ating DA, sabihin nga iba-iba yung means of livelihood. May palay na una, yung ang base crop, di ba? Tapos ayan yung ating goat, itik, pato, pero vegetable. Para kung sakali medyo malugi ka dun sa palay, pero ka ba ibang source ng income, di po ba? Kasi yun na nga, lalo na ngayon, minsan ang ulan hindi mo malaman, ang tubig hindi natin masasabi dahil talaga namang beyond our control, ano? Kaya kuminsan may talagang season na lugi tayo. Sa sistema po talaga ng panahon natin, pabago-bago. So kaya binibigyan na ngayon, pinapadiversify na ng programa ng ating gobyerno ng DA na magkaroon ng backup. Kasi nakakalungkot naman talaga kung palay ka lang tapos biglang lugi ka na. Talagang nakakapanlumot eh. Kailan ba yun? Lumu ako nun eh. Tag-araw pero naging tag-ulan. Di po ba? Gusto rin nila magpa-picture itong group ng... Ayoko! Saan ba naman ang ano natin? Si Tony! Ayan! Ito ang ating mga farmers. Kawawa naman. Okay. Nakabudan na yan. Diesel po tayo. O dali lang po bang alagaan ng kambing? So sa umpisa nakaano muna sila, nasa bahay muna nila sila. Tapos pwede na siyang maging parang nasa enclosed area na open field. Ay, sa tayo, ma'am. Naninip na kami eh. Oo, ang ganda ng kambing. Saan naman po ang gulayan? Ito, lalagyan ng naka-plantation. Lahat po naman. Ayan, ito. Yung poultry, ay yung poultry, bibigyan din sila ng bahay dun sa Poultry, yung mga itik, Itik, under pato. po kasi ng poultry yun. Dito, Classification ng naman. poultry. Diyan po natin ilalagay. So meron po dyan itik, bibig. Sa dulo po ilalagay po natin din yung mga ready to lay chicks natin, ready to lay chicken. Okay. Na ibibigay po yun ng gobyerno. Meron din po kasama ng KG. Kompleto na yung packaging sure talagang aalagaan na lang ng ating mga farmer cooperators. Startup na pampakain. Fancy! Okay. So ang kumpraminahin na lang po nila kung paano nila masusunod. Para kailangan paramihin para naman may pambalikwas. No? So mainam po ito at hopefully Sa kambing na yan, magpapatanim din po tayo dito ng bilang. Biden, alam ang instant. Biden. Wala naman siyang target. Ayan na, ang momentum kaya nga eh. Baka makasama ka doon. Doon ka na na. Support mo na yung mga nita. At nandiyan para sa ating mga magsasaka. And hopefully, mula dito sa San Leonardo, maparaming makukuha pa tayo. I'm sure, magagawa pa ulit tayo ng iba pang samahan farmer cooperators para magkaroon din sila. Tapos makita din dun sa ibang bayan, dito sa Nueva Ecija at lumawak itong ganitong klase ng programa dahil talaga naman effective ito, no? Na talagang sabi nga, turuan mong mangisda, di ba? Bigyan ng isda yung ating mga kababayan. So, parang yun, so para pasignahin din natin yung industriya ng farming, kasi farming doesn't mean naman rice lang, hindi po ba? At saka nakita natin, level up na talaga ang mga programs ng ating Department of Agriculture. Thank you sa pakasipag ng ating Municipal Agriculturist at saka thank you kay Parang Ray dito sa ating compound at sa ating lahat ng operators. Lalawit ko po yan, pagka po kayo na ang Kayo talaga. Dahil dito naman sa San Leonardo, talagang pagka kay Mayor Ella na talagang para sa magsasaka, talaga pong ating sinusuportahan at sinusubaybayan yung kanilang mga programa. So, maraming salamat. Salamat po sa inyong lahat. Thank you, ma'am. Huwag kayong magsasawa ang pagbibigay ng mga biyaya sa ating mga magsasaka. Importante yan. Nakikita na ating mga magsasaka na mahal tayo ng ating gobyerno. Di ba? Salamat!
30-30. Ayan, kung saan na nagja-jump ang mga kambing. Welcome sa bago nilang tahanan. No? Ang gaganda at ang bubulas, no? 31 na kayo. May tago. At pati mga kulay, ano? Parang sa shiny pa nila. So bukod sa mga pagkain na ibinibigay, pati itong mga ganito pwedeng kainin. Yung mga dahon-dahon. Pwede na ipakain sa kanila din. Inaalaga po dito, right ang puno. Okay. So magtatanim din dito tayo niyan. Napier. Okay. 24. So salamat po sa inyo at sana ay talagang mapalago natin ito, no? Tamang-tama. Thank you po, thank you. Thank you, Brenda. Oh, ano ka na dito? 40-83. Nakita mo isa na yan, buntis na siya oh. Mga anak na yan. Ito na yung bago nilang tahanan ngayon. Hello po sa ating mga viewers. Rolando Macasu, yan, Jimenez, James, Bea Manuel Ignacio, CJ Libinao, Geraldine M. Ligon. Napapanood nyo ngayon yung mga kambing galing sa ating regional para dito sa San Leonardo, para sa ating mga farmers ng San Leonardo. Sa buong Nueva Ecija, San Leonardo lang ang mayroong ganito. 31-25. Yun o, meron pa second floor. 31. Okay, yun naman po habang ibinababa ito. Oy! Kasi, hay ka muna. Live tayo, live. Ayun. Ayan pa si Kap. Ayun, si Kong. Sorry. Kuya. Oo. Hindi na po. Boy, fertilizer. Naka-stop ka. Hindi pa pa. Tsaka yung iba. So talagang Kunsel Kiko, expert ka ba sa kambing? So yan po, nagdaos tayo ngayon ng programa para sa Scale Up Palayamanan for Rice-Based Farms dito po sa Farm 23 sa Mallorca. At na-receive po natin mula sa DA yun pong mga kambing na papayamanin ng ating mga farmer operators. At nandito kasama na din, kasi kasama nga dito base crop yung palay. Nandito naman yung mga pataba. Talagang kompleto. Recados nga yung binigay ng DA para sa program na to, no? Maraming intervention. So may mga pataba na para dun sa ating mga palay. Tapos andun yung ating mga kambing. Padating naman na yung itik at saka pato.
di ba napakaswerte naman ng mga magsasaka, no? Opo, ma'am. Merong itik, may pato, kompleto na sa isang compound. Napakaganda ng naging venue ng ating napiling programang ito. Tapos ito daw, meron yung, sabi kasi tinatanong ko kanina, ano yung mga gulay. Kasi may gulay pa pala na itatanim bukod dun sa palay. Bahay Sabi kubo. nung isa, bahay kubo. Bahay kubo. Kaya mo ba i-recite yung bahay kubo? Yes, ma'am. So ayun, gumawa na talaga sila ng bahay kubo. May fish pan po, no? At saka yan ang papaikutan ng gulay, paikot-ikot sa pagka, parang Ray, pagka meron ng mga nakapagtanim na ng gulay, lilibot ulit kami nila konsehal dito, no? Lahat, magano tayo So, dito. magtatanim ng kamatis, talong, yung mga ganyan. Ano pa bang gulay na sa bahay kubo? Aba, sibuyas. Sibuyas. Naku, baka hindi kasama ang sibuyas dito. At saka syempre, meron din doon yung ito, yung ating lalagyan ng fingerlings ng tilapia. So, para doon sa program na ito ng DA, sabi kailangan at least 20 hectares na magkakasama, na magkakatabi ng farmer cooperators, pero ito yata umabot sila ng 29 hectares, no? So, merong toka-toka sa pag-aalaga ng kambing, and sa pag kumita natin, ano ko, yun ang mahalaga, pagka naparami na nila at nakita nila, pwede nang ibenta, tapos yun ang ibalikwas. So, pwede nang mag-share-share yung ating mga farmer cooperators nun. Yung parating ma'am na itik. Yung parating na itik, oo, tama. Mabilis lang din bang paramihin ng itik? Opo, at pato? mabilis lang yan. So, usually yan, di ba, ang pinapakain dyan, pag natatapos yun, Mga 5 months po yun, mga 5 months. So 5 months ang itik at pato, tapos 4 months ang kambing. Eh ang mga gulay din naman, mga yung iba 2 months lang ako maano na no. Pwede nang i-harvest. So napakagandang programa ng DA na to, no. Napakaswerte natin dito sa San Leonardo. Only dito meron programa sa buong Nueva Ecija, and hopefully nga makapagdagdag pa tayo ng iba pang ganitong kooperatiba, and lumawig pa sa iba't ibang bayan dito sa atin, kasi rice talaga naman dito sa Nueva Ecija, rice granary of the Philippines nga tayo. Kaya Sana bawat barangay po magkaroon tayo ng ganitong kooperatiba. tama. Tapos sana dito, doon bumababa ang mga nanggagaling sa nasyonal na ating mga... And I'm sure talaga naman sa konseho naman, talagang basta programa ng para sa magsasaka, supportive lagi ang konseho ng San Leonardo. At saka syempre, nandyan, hindi tayo pinababayaan ng ating punong bayan. At saka ang sisipag talaga ng mga kinukuhang staff natin dito sa DA, na alam natin hard work at maraming paperwork, pero sige lang po ma'am, baka madinig tayo sa region, sabihin natin ay basta may programa po, hindi namin tatanggihan dito para sa ating mga magsasaka. Kaya sana po ay lalo pang mapagyaman itong ating mga programang ito ng maraming makinabang. So, thank you. Thank you, Paring Ray, ha? Thank you. Huwag po kayong magsasawa. At maraming Sabi mo salamat kay po. pare, all the way ako. Ay, thank you. Thank you. Salamat.